Marami pong hindi matutuwa sa susunod na balitang ito. Iinit pa ho ang panahon ngayong Abril, lalo na sa mga sumusunod na mga lalawigan o mga rehiyon. Northern Luzon, Mindanao at dito sa Metro Manila. Ang nagsabi po niya na ang pag-asa. Kaya para sa mga kapuso natin dyan na kasama sa trabaho ang pagbababad sa matinding init ng araw, may payo ang mga eksperto at narito ang pagtutok ni Maki Pulido. Sa gitna ng nakakasakal na init, nagbabanat ng buto ang trabahador na si Edward. Masakit sa katawan po, pati sa ulo. Tapos nangihina ang katawan pag sobrang init. Kailangan namang magmando ng traffic ng MMDA traffic enforcer na si Arsenio Cariaga kahit parang tumutusok na sa balat ang sikat ng araw. Mahirap po, ma'am. Init. Kung minsan, nahihilo ako sa init eh. Ilan lang sina Edward at Arsenio sa mga kailangang magbilad sa araw para makapagtrabaho. Ayon sa Occupational Safety and Health Center, responsibilidad ng employer na ligtas sa mga trabahador nilang bilad sa init at araw. Kaya dapat nga raw bigyan sila ng libreng tubig at kasuotang hindi makakadagdag sa init ng katawan. Dapat ding matiyak na nakakalilim sila kung sobrang init na. Work-rest regimen. Kung masyadong mainit, siguro i-shorten yung trabaho doon sa mga mainit na lugar. Ibahin muna ang trabaho sa mas mga malililim na lugar. Or they also have adequate rest. Batay sa forecast ng Pag-asa, iinit pa ngayong Abril, lalo na sa Metro Manila, Northern Luzon at Mindanao. Tag-araw na kasi, may El Nino pa. Titiisin ito ni Edward, magkatrabaho lang. Sa hirap ng buhay, kailangan talaga. Pag hindi ka magtrabaho, wala. Sorry lang. Titiisin na lang kahit ganong init. Basta may papakain lang. Hindi lang mga trabahador ang apektado ng panahon. Ilang atletang kalahok at manonood sa palarong pambansa na ginaganap sa Albay ang hinimatay dahil sa tindi ng init. Kaya na lang po muna. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.